Okay, video tayo. Aha. So, ang huli nating ginawa ay nag-save ng data from forms. Gumamit tayo dito ng forms. Sinave sa database. So, ngayon, ang gagawin natin ay magsasend tayo ng data tapos isesave sa database pag nag-click ng button. Okay. So, ibig sabihin, hindi tayo gagamit nitong submit button tsaka nitong form na tags. Yung mismong ano lang, yung input type natin ay button. Hindi tayo magsasubmit. Kasi meron times na, ilong ko. Meron times na hindi mo kailangan lagi ng forms. Siguro, for example, may pinindot yung user na button. Tas kailangan mo mag-send ng data sa backend or sa PHP. Hindi naman laging yung talaga ilong ko. So hindi naman laging yung magse-save sa database. Siguro magse-send ka ng data and then gagamitin mo yung data para makapag-retrieve ng data from the data. Makapag-retrieve ng data from the database. Pero gagamit pa rin tayo nitong mga input. Kasi pwede namang hindi na, pero kalimitan din nagamit pa rin ng input. Kasi yun yung way para mapag-communicate sa client. Para makuha ng data sa client. Okay. So, saan tayo gagawa ngayon? Index.php. Tingnan ko nga to. Localhost. Localhost slash projects. Sige, lagyan ko nga dito. Demo yata to. Okay. Ano bang natin? Send data through button click. Okay, gumawa tayo dito na ngayon ng bootstrap para mas maganda. Ano to ha, yung on the spot to. Tingnan nyo kung paano ako gumawa. So, gagamit tayo ng bootstrap. Anong kayang magandang isend? So, ito na lang din, first name and last name. Pero, same lang din, kahit anong input ang gawin nyo. Bale, hindi tayo gagamit nito. Pero, hindi button. Kasi itong type submit, para lang sa may mga forms eh. Okay. Wait lang. Ayoko pala doon. Gawa tayo ng bagong PHP dito. New file. Send.php. Okay, para panibago. Same lang din. Dito na tayo yan. Then may HTML tags tayo dito. Send data. Okay. Gamit tayo ng Bootstrap. So, Bootstrap, CSS framework siya para hindi ka na masyado mag-CSS. Copy nyo lang tong link na to dito. Tapos, pwede ka na mag-Bootstrap. Tapos, lagay tayo ng inputs. Gagamit din tayo ng jQuery from JavaScript. Dito na ako kuha. jQuery. Para makapag-send tayo ng data. Mamaya makikita nyo kung paano mag-jQuery. So, kailangan lang natin ito. Copy-copy lang pag nagbo-bootstrap. Hindi nyo na kailangang magsauluhin to. Mas madali siya, di ba? Okay. First name. Last name. First name. Then last name. Kung itatype nyo pa siya ng mano-mano, mas matagal kayo. So, first name dito, last name dito, type password, hindi, type text lang din tayo. Then, kailangan natin ng isang button. Itong primary, mas maganda yung kulay blue. Okay, tingnan natin yung itsura niya. Send.php. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang magandang style. Pero kailangan natin ng counting space dito sa paligid. So, lagay natin siya sa div.
So, yung div ay, ano lang siya, HTML tag siya na parang nagdi-divide. Okay. Pwede ka rin naman maglagay ng text. Class is equals to container. Pag ang nilagay mo ditong class ay container, nagkakaroon siya ng space sa paligid. Okay. And then, kailangan natin ng margin dito sa top. Empty top. Empty 5. Bale, margin top, dash 5. 1 to 5 lang siya. Pag 5 yata ang pinakamalaki. Okay. So, para mas maganda pag medyo mas maliit pa yung ating space. Okay. So, may gagawin na ako dito. Okay, hindi siya nagana. Bale, div class is equals to call sm6 margin auto. Okay, ibig sabihin nito, column. Okay, kailangan ko pala ng row. Div row, class row. Pag nagbasa kayo ng bootstrap, nagigets nyo to. Ibig sabihin, nagawa lang ako ng column. Column na ang lapad ay kalahati. Kasi up to 12 yan eh. Pag 6, edi kalahati lang yung makukonsume mong space. Okay, yan. Gawin natin siyang, hindi ako makapag-live server. So, ganyan lang. Sesend tayo ng data pag pinindot ito. Okay, lagay natin to sa div. Ba't may div pa dito? Okay. Mas magandang i-align siya eh. Para hindi kayo nakakalito. So, div. Gawin natin siyang nasa dito sa right. Sa bootstrap kasi nag-add ka lang ng mga class eh. Nag-add ka lang ng mga class. So, class text right. Ibig sabihin, nandito na siya. Then, send. Gagamit tayo ng jQuery. Pwede kang gumamit ng JavaScript pero mas madali pag jQuery. And may ililink ka lang ditong CDN. Ito. Tama ba? Okay, dito sa baba. Then pwede ka na mag-script. Okay. So pag mag-jQuery ka, laging may ganito yun eh. Document that ready. Then function. Yan. Sinaulo ko lang siya pero parang ibig sabihin yata nito. Tsaka mo to ilo-load pag ready na yung document. Parang yun yata yung mismong ibig sabihin. Pero hindi ko alam, hindi ko sure kung tama ako. Pero i-type nyo lang yan. Hindi naman, may mga bagay na hindi na dapat pinapahirapan. Or hindi na dapat inaalam pa. So, document that ready that function. Try natin to. So, button. Lagyan natin siya ng ID na send. Okay. Parang ID lang na Okay. So, para may pagkakilanlan siya. So, ang ID niya ay send dot click. Ibig sabihin, pag kinilik mo tong button na to, gagawin niya tong function na to. Function. Medyo kakaiba siya sa JavaScript pero basahin nyo na lang. Okay, alert. So, test. Okay, basta ibig sabihin nito, pag kinilik mo tong button na to, gagawin niya to. Ito, alert, parang may lalabas lang sa taas. Try natin. Okay, hindi siya gumana. Alert. 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 Ba't wala? May mali ba ako? Function, click, that's send. Ayun, meron. Ay, okay. So, hindi siya kasi hindi siya string. Kailangan string siya. Okay, may nalabas. Okay, pag pinipindot natin, ginagawa niya tong function na to. So, magsesend tayo ng data papunta dito sa PHP. At post request yun, di ba? So, name, kailangan niya din nito. Kailangan niya pa rin ito. Last name, then
copy ko na lang itong nasa ano. If iset. Saan ba to? Nasaan pinakauli? Ito. So, ibig sabihin kung nakaset ba siya. Pero, sa pagkakalala ko, kung nakaset na daw tong submit na to, gawin mo to. Pero sa ngayon kasi wala pa siyang data. So, hindi mo pa siya maano. Okay. So, ang gagawin muna natin dito ay okay. If iset ano bang ano dyan? Nasa Ajax yun eh. And iset. Okay. So, kailangan nakaset yung parehong and. Ay, mali. And iset. Mali. Ba't ako dito naglagay? Dito dapat. Iset post. Kasi magpo-post request tayo eh. Mas maganda pag post request kasi ma-secure yung data mo. Hindi nalabas sa URL. Okay. So, kung set na tong dalawa, i-echo lang natin. Try muna natin siyang i-echo. Paano ba mag-echo? Echo yata nito. Hindi ko sure. Pero try lang natin. Ngayon na lang kasi ako nakapag-PHP. Sige. Kung nakaset na siya, lagyan natin para alam nyo na hindi pa siya nakaset. So, echo first name and last name not set. Okay. So that's send. May tinatawag tayong ano, ito, get post sa Ajax. So, mag-get ka ng data, kukuha ng data. So, sa ibang video na lang yun, kung paano kumuha ng data from a database. So, post request ang gagawin natin. Copy lang, sabi ko sa inyo eh. Copy lang to. Okay. So, saan natin to isesend? Kasi same lang din naman eh. Try natin send.php din. Dito lang din. Ang name natin ay so para makuha natin yung name nito, kung ano man yung gawin nito. First name. Okay, then last name. So, para makuha yung name, kailangan niya din ng ID. ID.value. Pag nag-jQuery kayo, makikita nyo to kung paano. Pero ang sinasabi lang dito, kinukuha mo lang yung value na nilagay dito. Yan, last name. Tapos, isesend niya dito sa send.php na ito din sa file natin. So, pag sinend niya, pupunta lang din dito siya sa taas. Kasi, same file eh. Then, itong function, gagawin lang yata nito ay kung ano yung in-echo or status. Echo status. Kasi hindi naman ako mag-echo. Sige. I-alert na natin kung ano yung status. Kung success ba or what. Okay. So, try. Pwedeng mali ako. Syntax error, line 24. Okay. So, kailangan merong cannot use iset on the result. Line 3. You can use one, two,
Okay. Syntax error yata to. If iset. Dalawa to eh. And yan yata. Syntax error. Unexpected echo. Sabi ko sa inyo, hindi ko to alam. And try lang natin to. Last name. Then kakaibang variable dito, may $sign. Last name. Paano ba maglagay nito? Aha. Kailan pa ba ng filter bar? Or kung nakikita nyo man yung error. Okay, parang alam ko na. Iset. Meron tayo ditong okay. So, first name and last name set. Makikita nyo. So, pag lagay ko dito Owen. Then, Falkulan. Success. Pero hindi niya in-echo to ah. In-alert niya lang. Try ko nga hindi alert. At pupunta pa rin siya dito eh. At hindi niya in-echo to. Pag nagsesend ba? Okay. Hindi pala siya hindi siya nag-echo kasi hindi nagre-reload yung page. Okay. So okay lang. Hindi nagre-reload eh. Kasi parang Ajax to. Sige. So lagay na lang natin siya sa database. At matitingnan sa database kung nagana. And post first name, last name. And first name, last name. Then ito. Ay, ito na pala yan. Sige. So demo table, first name, last name. Tingnan ko nga kung anong nasa phpMyAdmin. Okay, MySQL real escape string. So nag-escape lang yata siya ng character para valid yung mailagay sa database. Ganun din yata sa filters, anti-special cars. Para lang maging safe yung data mo. Kaya yata naggaganto. Okay. So ang data natin ay nasaan ba tayo? DemoDB. Demo table. Insert first name, last name. Okay, meron tayo ditong first name and last name. Owen Falkulan. Try natin yung ibang hindi din naman to kasi mag-aano. Hindi niya may echo kasi try natin. Test first name. Then test last name. So pag nag-send, try natin.
Okay, hindi siya nag-send. Okay, hindi yata wait. May kulang ako. Kailan yata nito? Parang may kulang ako. Ay, okay. Alam ko na. Hindi tayo nakakonect sa database. Kailangan itong ito. Kasi hindi niya alam kung saan ang sesendan niya. Okay. Okay, ulit. Success. Punta ka success. Ay, okay. Dahil meron tayong success dun sa db.php. So, test username, test first name. Then, test last name. Send. Tingnan natin. Okay, meron na dito. Test first name and last name. Kung gusto nyong nawawala to, mababasa nyo naman to pag nag-jQuery kayo. So, post. So, lagay muna natin siya sa So, let first name is equals to Then, let last name. Okay, so kukunin niya yung value ng first name and last name. Lalagay niya sa variable. And then, kailangan natin, pagka-click niya, lalagay muna natin sa variable yung value nung nasa input field. Tapos, isa-set natin yung input field. Okay, so ito yun. Ito yung ID niya na walang laman. So, ganun lang siya. Last name. So, try natin siya. Mark first name. Birds yung last name. So, nawala siya. Nasa database na siya. So, yun lang. Marami siyang, parang ito yung pinaka-base niya. So, hindi mo kailangan gumamit ng submit button. So, button lang. And then, maghihintay siya ng event na i-click niya yung button. Tas, gagawin niya tong function. Pupunta siya dito sa URL na to, send.php. Okay, which is same file lang din. I-check niya kung meron ng laman tong first name and last name. Kasi sa una wala siyang laman, kaya sa else siya pupunta, first name and last name. And then, lalagay natin dito sa first name, last name. Insert natin siya dito sa database. So, yun lang naman. Sa next video, siguro yung pagre-retrieve ng data gamit yung get request. Nga pala, ito yung ma-encounter nyo to sa JavaScript HTTP request. Pero mas magandang gumamit na lang kayo ng jQuery kasi mas madali Dito kasi mas nakakalito. Wait lang, search ko. Ito. So, JS Ajax request. Napakahaba nito. Kung mapapansin mo. Yan Mas nakakalito pa. May pang class. Ito. So, maggumamit na lang kayo ng jQuery. So, yun.